Mula Batangas, babalik tayo ng Metro Manila para bisitahin ang isang kalye na sikat din dahil sa lechon all year round. Saan ka nga ba makakakita ng hile-hilerang mapupula at malulutong na lechon kundi dito sa tinaguriang Lechon Capital of the Philippines, ang La Loma sa Maynila. Araw-araw hindi bababa sa 200 lechon ang naibebenta sa La Loma. At tuwing December 31, umaabot ng hanggang 8,000 lechon ang kanilang niluluto. Pero kung sikat ang La Loma dahil sa lechon, kilala niyo ba kung sino ang nagpasikat dito? Noong 1940s, hindi sa lechon kilala ang La Loma kundi sa larong sabong. 1949, nagtayo ng tindahan ng lechon si Tomas de los Reyes o mas kilala bilang Mang Tomas sa tapat ng sabungan. Kasi maraming tao ron at karamihan mga lalaki nagsasabong. Kaya pagka nanalo, siyempre bibili ng lechon. Noon naman mura pa lechon noon. Mga, hindi ko malaman kung 50 pesos, 50 sentimo ang isang kilo. Minsan nakapagpapatay kami ng isa o 2 baboy sa loob ng isang linggo. Dahil araw lang ng linggo sabong noon. Dahil naging mabili ang tindang lechon ni Mang Tomas, gumaya na rin ang ibang negosyante. Kung maglechon kami, unti-unti umasenso, yun naging yung lechon na namin, ginaya ng bawat isa sa mga tiga rito. Ang tatay ko, mabait yun, hindi maramot. Kaya, yun, naging commercial place ang lugar ng La Loma. Araw-araw may naka-display kaming lechon. Pag araw na Sabado at Linggo, napakarami ng display namin lechon. Kasi para pakiramdam ko, pag nagtitinda ako ng lechon, pakiramdam ko, naglilingkod din ako sa bayan. Para yung pamumuhay ng isang Pilipino ay matupad nila. Kasi ang simbolo ng lechon, ang lechon ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan. Taong 1990 nang ipagdiwang ang kauna-unahang Lechon Festival sa La Loma. Nasa 20 lechon ang ipinarada noon. Simula noon, naging taunang selebrasyon na ito tuwing buwan ng Mayo. Ang pagkain ng lechon mas pinasarap ng sarsa, kaya naman halina't alamin natin kung paano gawin ang original lechon sauce ni Mang Tomas. Igisa ang sibuyas, bawang, sili at giniling na atay. Lagyan ng suka, tubig at brown sugar. Huling ilagay ang breadcrumbs na hinalo sa tubig para lumapot ang sarsa. Ang mother ko ang nagluluto ng sarsa, saka father ko, nagtulog sila. Nung araw, ang sarsa, iniihaw muna ang atay bago kunin yung katas. Ako, nasa palibasa, modern. Naisipan ko, total, katas din ang kailangan mo. Tatarin mo na lang yung atay, pinong-pino. Ang isang kalderong sarsa, mahigit 3 oras daw niluluto. Nung araw kasi hindi naman tinitimplahan yan Ililitsyon lang yan. Kung merong gustong lagyan ng konting asin, lalagyan. Pero pagkakadalasan, ang litsyon lang. Ngayon, yung iba, sabi, parang walang lasa. Ayun, kaya nagkaroon ng sarsa. Sa Luzon, hindi tayo naglalagay ng napakaraming stuffing sa loob. Hindi rin natin nilalagyan ng sobrang asin. Yung mga lechon sa Visayas region, mas maalat siya. Ang dahilan para hindi nagamitan ng sarsa at mas marami siyang tanglad. Sa ngayon, meron ng iba't ibang bersyon ang sarsa ng lechon. Ang cook na si Gary, meron daw mga healthy but tasty sauce para sa lechon de leche. Ang apple liver sauce, garlicky pumpkin, at 1 soy vinegar dipping sauce. Simple lang daw ang paggawa ng apple liver sauce.
apple juice. 1 teaspoon, 1/2 teaspoon salt. You get to taste the apple, the liver, the ram. You have to cool it down a little before blending. The reason why it's 3 because some people don't like innards ay may liver yung regular lechon sauce. And sabi ko, if it's apple, it's liver sauce, ay ito lang yung simpleng liver sauce. So nawawala lang yung lansa ng liver. Then mabango yung apple. Parang ganun. So naging fruity yung lasa din ng liver sauce. Garlic. 100 grams. Ang garlicky pumpkin sauce naman, pinaghalong sarap ng bawang, carrots at kalabasa ang nangingibabaw. By accident lang ang pagkuha namin ng pumpkin because I wanted egg sauce na vegetable based. Kung mahilig ka naman sa sukang sausawan, subukan ang wansoy, vinegar dipping sauce. Ibabad ng ilang oras ang wansoy roots sa pinaghalong tubig at patis, dagdagan ng bawang, asukal at paminta, at isa lang ito sa low heat. Huling ihalo ang suka para hindi mawala ang lasa nito. Yung third naman, I eat my lechon with vinegar. Yung aroma ng wansoy is blends with vinegar. I-enhance mo yung taste ng lechon. Siguradong gaganahan ka sa pagkain dahil bukod sa 3 sausawan na ginawa ni Gary, inihahain niya ang lechon kasabay ng special kaffir rice at fruit and vegetable sinigang.